Sabi niya, kahit anong mangyari, wag mong ibibigay. Kasi meron siyang backpack at meron siyang isang bag, handbag ata, na backpack. Kahit anong mangyari, wag mong ibibigay yung gamit mo. Pinayuhan ng driver. Yung, concern yung driver sa ano. Alam niyo yung Alam niya yung kalakaran eh, airport taxi, alam niya yung kalakaran sa airport eh. Tinawagan siya pabalik. Ngayon, pag hindo raw nung taxi doon sa airport yo, takbuhan agad yung mga polis. Sabi mo nalibutan agad yung taxi. Ay, siyempre, ano na yun eh. Monitor. Oo, protocol eh. Ang sabi na, pagdating, kunwari, papalibutan natin Oo, nakamultong isa, napapalingin yung mga tao. Ngayon siya, nakaupo na siya ng taxi, hindi siya lumalabas. Lumabas yung driver, kinausap yung matandang pulis. Tapos, pagkas na mag-usap, lumapit ngayon yung matandang pulis dun sa babae. Tapos, pagbasa niya dito, sabi ng babae, "Mamang pulis, ano ho bang problema?" Sabi ng pulis, "Ma'am, verification lang po." Ganun, verification lang. Tapos biglang may isang magandang babae na maganda ang kasuotan niya. Sabi yun, naka-jumpsuit na kasuotan ng babae, maganda. Nag-i-hysterical, sumisigaw. Siya yun, tinuturo siya ngayon. Pero siya, nag-iisip siya, ang gagawin niya, di siya lumalabas. At dumadami na ngayon yung mga tao. Siyempre, may mga susero ba, yung mga sa airport, yung mga sumunod, napapalingon sila ngayon. Tapos, yung mga tao na dumadami na nakikiusyoso, pinapayaw yung babae na at yung mangyari, huwag mong ibigay yung may kasabi sa kanya. Huwag mong ibigay yung bag mo, kukukunin nila. Dahil isip-isip niya, hindi sinabi sa akin ng driver. So, yung babae nag-i-hysterical, tinuturo, siya yun. Tapos lumapit yung babae nag-i-hysterical na sumisigaw. Siyempre, tumatawag ng attention ba? Pilit kinukuha yung backpack niya, hindi niya binibigay. Ba't kukunin yung backpack ko? Siya yun. Tapos, maya-maya, nag-uusap yung matandang polis na lumapit sa kanya. Yung babae yung nag-hysterical. After noon, dahil hindi siya kumikilos hindi mo siya lumalabas yung sakyan. Tapos, tinanong niya, lumapit yung matandang pulis. Tinanong niya ulit, "Mama, ano bang problema?" Yun ulit ang sinagot sa kanya ng pulis. "Ma'am, verification lang po." So, kasi hindi lang makuha yung bag Dahil kung nakuha pa nila yung bag, tataniman nila kung anong tanim nilalagyan na doon. O ano something, baka bahala rin yun or something. Tapos sabi, "Ano problema?" Verification, yun ulit ang sinagot ng pulis. Dahil hindi siya lumalabas sa sakyan, at hawak-hawak yung bag niya Illegal yung pagka... dumadami na yung tao. Hindi mo pwede anuhin yun Anong verification? Dumadami na yung tao. Ngayon, lumapit ulit yung matandang pulis at sabi sa kanya, sabi niya, "Neng, bata ka pa naman," sabi niya, "so, kalimutan mo na to. Ihahatid ka ng taxi driver doon sa top sa pupuntahan mo at kalimutan mo to. Huwag mo nang isipin, kalimutan mo na." Tama mo, isip mo gano'n dahil hindi lang nakuha yung bag Hindi nakuha yung babae nag-hysterical, kasabot nila yun Tapos nakita niya yung babae nag-hysterical, normal lang, nakaupo doon. Ibig mo yun? Una, umaagaw ng attention, nagsisigaw, nag-hysterical, siya yun! Parang yung mga mapapalingon. Ikaw kung siya, hindi siya napayuhan, as kukunin yung bag niya, siyempre normal, ibibigay mo lang kasi nag-hysterical, akala mo kung ano yung bag mo, ibibigay niya pusa, di ba? Napayuhan siya, wag mo ibigay bag mo. Hindi niya binibigay. Ano ba yun? Yung hindi niya binibigay. Ano ba? Tapos, nakalit yung babae. Oo. Ang sinabi ng pulis, "Aneng, bata ka lang, kalimutan mo to, huwag mo nang isipin." Ihahatid ka nung driver, yung taxi mo sa dito. Umalis na sila. Tapos, umalis na. Parang wala nangyari. Oo, ano nangyari? Kasi ang nangyari, sabi ng pulis, dumadami na ang tao So, dumadami na, makapahiya yung mga pulis dahil hindi na nakuha yung bag Wala naman. Tapos dumadami ng tao, so kalimutan mo na lang ito. Yan ng pulis, baka kasi magreklamo pa. Kalimutan mo na lang ito nangyari na ito. Yan. Yun lang makuha yung bag Kung nakuha nila, nataniman siya, bigla na siya pupusasan nun. Tutukat ako na ng baril. Ano yan? Nadramahan na siya nun. Tapos yung babae nag-istical, "Yan na nga yun! Nasabot yun." Nung papalis na ulit sila, sa biyahe na ulit sila, sinabi ng driver, "Kung ibinigay mo yung bag mo, lalagyan nila yun at kakasuwatan na kung ano." Yun yung sinunod yung driver. So na-share na yun, dahil baka mangyari sa kung sino man sa atin. Siyempre, ikaw ba naman sa normal dyan, kung may nag-hysterical at tinuturo ka, parang mawala ka sa sarili mo, kung pinuha ang bag mo, ibigay ka naman. Kasi akala mo kung ano lang. Kaya, yung sa payo sa kanya, naisip niya lagi yun, hawak na lagi bag niya. Kung pilit kang bubuksan yan, hawak tayo ng ano. Dahil wala silang magawa ay ibigay. Bakit to? Ano ba? Ang sagot ng police, verification, lalo maki-verification. Yung Isa yun sa ma-share nila sa Trace mga... ngayon, pagka sa taxi,
Huwag ka naman magpapatulong sa driver. O isa pa rin yun. Kasi meron din nabalita. Mm. May nabalita naman din yung driver kasabwat. Mm. May na-share din sa Facebook. Tutulong na Oo. magbubuhat sa compartment Oo. sa likod. Yung delikado pala. Tumulong. Yung pala, may inilagay na bala. May isang na-share din sa Facebook na isang seaman. Yung sinabi ko kay Jojo yun. Isang seaman, so paalis na siya. On the way sila, ay yung, siyempre may mga bagahe siya. So sa likod ng compartment, so tumulong yung driver yun. Napansin niya, may inilagay yung driver dun sa bagahe niya. Mm. At kung daw siya ng airport, minesis siya yung kaibigan niya. Nakita ko may inilagay yung driver, sabi ng kaibigan niya, huwag kang muna tumuloy sa airport, pumunta ka sa bahay. So, inutusan yung driver na may dadaanan tayo saglit. Pagdating doon, sinermonan niya yung kasama niyo yung driver. May ilagay ka sa, pag nakasama ko, gagalit pa yung driver. Ay, nalit mo tulungan, sabihin niyo, may nilagay pa ako. Umalas na yung taxi. Ano, hinayaan na, ayaw nila makipag-away kasi nagmamadaling siya. Nung binuksan nila bag, binanggas lang bala. Sabihin mo, so isa rin sa mga kasabot lang, may mga taxi rin nakasabot sila. Buti ngayon sa babae, yung taxi driver hindi kasabot, matinong taxi driver yun, nag-delete siya ng taxi. Nakunan yung ano nun, plate number Oo, taxi. nakuha ng plate number mo. Oo, yung nag-siya na... Alam mo ano, pinatatawag sa LTFRB yun. Pinatawag yun. Para Parang paluanag. Pinatawag yun kasi na-share sa Facebook eh, yung plate number na sakyan niya. At inan ng LTFRB yun, pinatawag yung driver niya. Inan nila eh. Na-picture nila yung plate number nung umalis sa taxi niya yun. At in-upload sa Facebook. Inimbestigahan yun. Okay na sana yung mga gano'n, may... Kaya yung tama yung sabi mo na mag-ingat at huwag ba basta-basta magtuwa sa driver. Hindi naman lahat ng driver ay matino. Hindi rin naman lahat na masama. Pero mag-ingat yun, nag-iingat. Sabi mo kung dumiretso siya doon, tudas na naman siya. Paalis na siya, pabalik na siya ng nung pupuntahan niya eh. Tapos buti yun, napansin niya, parang may nilagay. Hindi, sasabihin na naman sa kami, bala ka. Nagpapaliwanag din yung mga screener doon. Hindi, wala kami kinalaman dyan kahit mag-lie detector pa. Wala na naman kayo kinalaman. Pero yung mga sa loob nun, yung mga security, kasi taga-check lang kayo sa isang x-ray. Yung nasa labas. Yung nasa labas, yung alam, makasabat doon. Although alam nyo yun eh, alam nyo yan. Pero wala kayo, talagang hindi kayo naglalagay dahil may ibang naglalagay. Kawawa yung mga FW. Kawawa talaga eh. Kaya nagalit Kung si mayaman, walang Duterte. problema. Yung mga nagbabakasyon lang, mayaman na yun eh. Mayaman na yun. Ayaw ng Eh, FW. pero tayo, ano lang naman tayo. Hindi ba naman sila ako magdadala ng bala? Ang matindi sana, kung isang insidente lang, pwedeng paniwalaan eh na OFW nagdala eh. Ang daming beses. Pero ang daming beses, yung isang matanda, sipin mo doon yung isang matanda, matanda na US Filipino-American, magdadala ng bala, kung di ba naman gunggong ba naman, ano klase yun? Sabi niya, matanda, babakasyon na Sabi niya, paano kami nakalusot sa Amerika? Oo. Napaka-higpit na seguridad doon. Tapos doon sa... Pagdating dito, sa meron airport kaming ng- bala. So paalis na siya eh, palabas na siya eh. Paano nangyari yun? Ang matandang babae, naka-wheelchair pa kamo. Oh? Yung unang ano ah. Wheelchair pa? Nagbayad siya ng 500. Nagbayad siya ng 500 na may doon. torbo. Sinabi nung kasi naka-wheelchair siya bro, so ang bagahe niya. So may tumutulak sa niyang porter doon. Tapos sinawag siya ng security na may nakita raw sa isang sa bag niya. In-x-ray. Sa bagbalik, sabi ma'am, may bala ko yung ano niya. Ano nangyari? Sabi, papaliwanag siya. Sabi mo ng porter, no? Bayaran niya ng 500 para matapos na yan. Nagbigay siya ng 500 doon para kung hindi siya nagbigay, kung ininsist niya, hindi akin yan, pupustasan siya ngayon. Kasi ang kailangan lang niya lagay eh. Kung hindi ipipilit niya, hindi akin yan. Ba't yung kagano'n ganyan, kung makikipagtalo siya, pupustasan siya, ikukulong siya. Ang sabi ng porter, bayaran niya ng 500. Although, ba't alam ng porter? Hindi na siya nag-hesitate, nagbigay siya para lang. Ba't alam ng porter na bayaran mo ng 500? Kasabot siya ron. Oo, May presyo pa eh. Oo. para matapos na yan. Sipin mo. Kaya Tapos- na-share din ng matanda. Yung naka-wheelchair yung matanda. Tapos sabi ng mga porter wala na rin sila nakakota. Oh, sabi ngayon, tama lang. Tama lang sa kanila Kaya yan. gunggong kayo eh. Hindi man kayo kasama yung kasama nyo. Oo. Wala silang magagawa. Damay kayo lahat. Damay kayong lahat. Wala na magpapabuhat sa inyo. No, kasi Wala na nga nagpapabuhat. imbis na tutulungan Oo. mo yung porter, eh, hindi mo na kasi mamaya malagay ka pa sa langayin. Ako na lang ho, kaya ko na yan. May mga iba't ibang message nga yung mga yung mga yung paalis ng bansa. Kasi ang isa sa mga safety rin, lagyan mo na ng wrap, i-wrap mo na yung bag mo. Tapos may message pa sila.
Walang bala. Nakalagay, huwag niyong lagyan ng bala bagahe ko. May message pa nilagay siya doon sa ano, may caption nilagay, nakalagay, beast mode. Huwag niyong isa sa mga kalukuhan niyo. May mga ganun, no? Meron na. Hindi ngayon, meron bago ngayon yung mukha ni Duterte, nakalagay. Ipapakain ko sa inyo yung bala. Oo, meron na. Alam mo, sipin mo, kapag nahulihan pa na ng bali, Sa Facebook. drama na. Kaya kami naglagay ng wag niyo kong taniman, nakalagay, please lang, wag niyo kong taniman ng bala. May ganun pang message. O, ibig sabihin, pag nagkaroon pa ng bali, talaga sinadya nyo na, naglagay na nga ako ng sticker eh. Di ba? Para huwag niyo kong idamay, tapos sasabihin nyo, sinadya ako, magdadala pa ako. Hindi ko naman kayo gago. Kaya hindi tayo umaasenso eh. Simpleng bagay, hindi masolve-solve, no? Kakainis. Gobernador, walang ginawa. Yan pa naman ang Ninoy Aquino. Ninoy Aquino International Airport. Naiyak. Anak ng teta si Ninoy, walang ginagawa. Sabi nga sa sinabi. Iba na, pero iba yun na dapat pangalan ng natin airport natin. Mag-iwan Tanimbala International eh. Sige, sige, Airport. sige, sige. Ano? Oo, kasi may trabaho na dito si Mark. Sige, sige. Tanimbala International Airport. Sabay mo na Mark. Ha? Tanimbala International Airport. Oo, sabi nga eh. Palit, bago na pangalan ng NAIA. Tanimbala na yan. National Airport. Tanimbala sa airport. Tanimbala International Airport yun. Dito na. Ayun na yan. Ano na eh. Ay, may ano ko to, meron akong palaman. Dadanig mamaya dito. Oo, ano yan. Sinapan. Sige. Pagsala, sala. Mga pagsala. Sala. Oo, after sila. O, sige. Magdala sir, huwag kang dala bala ha. Ha? Magdala bala. Huwag kayong magdala ng bala. Uwi nyo ni Mark ha. Magdadala ng bala. Bala ng VHS. Yo, ano pwede. O, alam mo, ito ha. Bala. Ano no, dalit pagdating sa airport mo, sabihin mo, Sir, may dalawa akong bala dyan. Bala ko ng beses, baka ano ha, nililinaw ko lang ha. Maganda na yung malinaw eh, di ba? Ano yun, kay Fernando ko yung panday. Ay! Ipunan mo. Sir, may dalawa akong bala dyan. Yung pellet gun.